Hallelujah. Hallelujah. Jesus, therefore again, groaning in himself, coming to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, "Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days." Jesus said unto her, "Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God." Hallelujah. Palakpakan natin Diyos sa pagkakasang pagkakasangita. At ang pagmagatong mensahe ng Panginoon, mga kapatid, sa oras na ito, God is always. Praise the Lord. Do you believe that, mga kapatid? Hallelujah. Na ang Diyos ay on time. Hallelujah. We serve the God, mga kapatid, sa iglesia ito, na He is always in time. Mga kapatid, nag-ayit dyan kay Lazaro, for this late na, but God is always on time. Mga kapatid, hallelujah. We serve the God, mga kapatid, sa iglesia ito, na He is always in time. Kahit sa tao na sabihin natin na late na, ngunit sa Diyos, mga kapatid, ay hindi late. Dahil ang Diyos ay on time, mga kapatid, kapag siya ay kumikilos, kapag siya, mga kapatid, ay nagpa-promise sa bawat isa, on time siya na ipagkaloob yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan niyo, mga kapatid, on time din ang pagbigay ni Sis Charlene ng tubig. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. Are we ready, mga kapatid? Amen. Ay, time natin ay 12 o'clock. Praise the Lord. 12:03. Praise the Lord. So, mga kapatid, God is always on time. So, sa pangyayari na yan, mga kapatid, diyan sa buhay ni Lazaro, mga kapatid, si Lazaro, mga kapatid, ay kaibigan ng ating Panginoon. So, may mga kapatid pa ito na si Martha at saka si Maria. Di ba? So, sila, mga kapatid, ngunit sa time na ito, mga kapatid, no? Basahin muna natin sa John 11:30-45. Susundan nyo ng mga kapatid at ako na magbasa. Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroon pa sa dakong salubungan sa kanya ni Marta. Ang mga Hudyo nga na kanyang mga kasama sa bahay at nangagsisialiw sa kanya, pagkakita nilang si Maria na siya'y nagtindig na madali at lumabas, ay nagsisunod sa kanya. Na inakalang paroroon siya sa libingan upang do'y tumangis. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang panan, na sinasabi sa kanya, "Panginoon, kung ikaw sana'y narito disin, ay hindi namatay ang aking kapatid." Pero kapatid, ang sabi niya sa ating Panginoon, na makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu at nagulumihanan. At sinabi, "Saan ninyo siya nilagay?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, halika at tingnan mo." Sa verse 35, tumangis si Jesus. Hallelujah. Sinabi nga ng mga Hudyo, "Tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya." Datapot ang ilan sa kanila ay nagsipagsabi, "Hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag? Ng taong ito naman ay huwag mamatay. Bakit pinabayaan niya?" Ang sabi ng mga tao, mga kapatid, si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kanyang sarili ay naparoon sa libingan. Yaon nga isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. Sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Si Marta, na kapatid niyang namatay, niyaong namatay, ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, sa ngayon ay nabubulok ng bangkay, sapagkat may 4 na araw na siyang namamatay." Amen. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos." Kaya tinalis nila ang bato at tiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot,
upang sila ay magsimpalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro! Lumabas ka. Amen? Siya na patay ay lumabas. Meron niyo kapatid? Natatalian ng mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nakakita ng ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. Biro niyo mga kapatid, purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid. So alam natin ang pangyayari na ito, mga kapatid, no? Nung ang ating Panginoon ay naglalakbay sa kabilang dako, mga kapatid, hallelujah, ang magkapatid na ito si Maria at si Marta, mga kapatid, nagpadala ng sulat sa ating Panginoon. Ang nagpasabi sa ating Panginoon, Panginoon, ang iyong iniibig na si Lazaro ay mayroong sakit. Ngunit na narinig ng ating Panginoon yung mga kapatid, hindi niya mga kapatid, hinayaan niya. No? Sabi niya, mga kapatid, tigil pa sa ng 2 araw doon kung saan naroon. No? At ang sabi niya sa verse 4, kung mababasa natin yan sa verse 4, no? Sabi dito ng ating Panginoon, mga kapatid, ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit nito hindi sa ikamamatay. Ang sabi ng Panginoon, hindi daw sa ikamamatay. Pero alam natin na namatay si Lazaro. So ano bang ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Mga kapatid, no? So ang kamatayan ni Lazaro physical, hindi magbubunga ng kamatayan spiritual ni Lazaro dahil bubuhayin siya ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kasi kung isipin natin, baka isipin natin, ay, parang nagsinungaling yung Panginoon kasi namatay si Lazaro. Mga kapatid, no? Hallelujah. Kung di ang sabi niya, ang pangyayari na ito kay Lazaro, hindi kaabot sa kanya yung kamamatay. Kundi, sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niya. So ang pangyayari kay Lazaro, mga kapatid, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At kaluwalhatian ng pangalan ng anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tanda natin, iniibig niya, mga kapatid, si Lazaro. Lingkod niya, si tagasunod niya, mga kapatid, si Lazaro at ang magkapatid nito. Ngunit mga kapatid, hallelujah, hinayaan ng Panginoon na mamatay sa pisikal para may purpose. Kaya sa atin bilang mananampalataya, anuman ang pangyayari sa ating buhay, may reason and purpose ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, para sa kanyang kapurihan. Si Lazaro 4 na araw na nakalibing, ngunit binuhay pa rin ng ating Panginoon. Kaya rin yan gawin ng Diyos sa buhay mo, sa bawat isa sa atin, dahil nangyari din yan sa buhay ko. Kung wala ako sa Panginoon, mga kapatid, matagal na akong patay. Ngunit dahil, mga kapatid, hallelujah, para mabigyan pa ng kapurihan ng Diyos ngayon sa araw na ito, kaya nandito pa ako, binuhay pa ako ng ating Panginoon para iparating sa inyo ngayon ang nais ng Diyos na marinig ng bawat isa sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. Di ba kayo buti ng Diyos? Amen. Amen? Hallelujah. So tingnan mga kapatid ang pangyayari na yan, mga kapatid. No? Ang sabi ng Panginoon, hindi ito abot sa ikamatay ni Lazaro. Pero alam natin na matay si Lazaro, physical. Kaya dapat maunawaan natin sinasabi ng Panginoon na hindi mamamatay si Lazaro spiritual. Dahil mamatay man siya pisikal, mga kapatid, bubuhayin pa rin siya ng ating Panginoon para mapapurihan ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. So linawin natin, mga kapatid, ang sinasabi dito. Ang sabi sa verse 11 to 14, ang mga bagay na ito ay sinalita niya at pagkatapos dito ay sinabi niya sa kanila, si Lazaro nating kaibigan ay Natutulog. ganyan ang mga mananampalataya. Ang tawag ng Panginoon ay natutulog lang. Kaya tayo, mga kapatid, kung mananampalataya sa Panginoon, mamatay man tayo sa pisikal, hindi sabihin ng Panginoon na patay tayo. Kundi tayo ay natutulog lang dahil darating ang time, ikukut up tayo ng ating Amen. Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Tingnan mo, kapatid, ang unawa ng kanyang mga alagad. No? Sinabi na nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. O gigising, mga kapatid, no? Hallelujah. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Pisikal. Datapot, sinapantahan nila ng sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Bira mo nandun sa mga kapatid sa malayong lugar. No? Alam niyo na kung kailan namatay si Lazaro. Alam niya na patay na si Lazaro.
na wala pa naman nagsabi sa kanya. So ganyan ang Diyos nating sinasamba mga kapatid. Alam niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. So maliwanag na sinasabi dyan mga kapatid ng ating Panginoon na pupunta daw siya upang gisingin. Kasi natutulog lang si Lazaro. Di ba? So mga kapatid, ang sabi nga, patay na. At alam natin doon, sa binasa natin mga kapatid, na Panginoon, ang sabi ni Marta sa kanya, 4 na araw na niya nakalibing. Naagnas na nabubulok ng kanyang katawan. Nagdecompose na. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo, sumampalataya ka, maniwala ka, at makikita mong glory ng Diyos. Amen. Ngayon hindi lamang yun sinasabi mga kapatid doon ng Panginoon kay Marta. Sinasabi niya rin yan sa bawat isa sa atin. Kung sumampalataya ka, kung maniniwala ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. At ipa-experience yan ng Diyos sa bawat isa na hindi pa na-experience yan kapatid sa araw na ito. Kaya maganda po ang bawat isa sa atin. Kung kailangan mo lamang maniwala, manampalataya, sumunod at gumanap ng pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, and you will see the glory of God. Yan ang glory ng Diyos mga kapatid na hinahanap doon sa lumang tipan. Na gusto ni Moises na makita. Sabi ng Panginoon, pag nakita mo mamamatay ka. Ngunit sa time natin, sa grace period mga kapatid, hayagan yan na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin na mananampalataya. Kaya mapalad tayo, hindi maswerte, Tatay Jack. Mapalad tayo mga kapatid. Amen. Dahil tayo, ang sa time nito, sa ilalim ng grace period, makikita natin ang glory ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba nakikita ng glory ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid? So tapat ang salita ng Diyos, ang pangako ng ating Panginoon, totoo mga kapatid, no? At alam natin mga kapatid, kaya niya bang magawa yun? Sinabi niya, puntahan ko si Lazaro, gisingin ko. Yes. Amen, kayang gawin ng Diyos dahil walang imposible sa Diyos na ating pinaglingkuran. Ang sabi nga ng Matthew 19:26, no? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay Mangyayari. may imposible ba sa Diyos nating pinaglilingkuran? Kaya ano ngayon kinakarap mo na problema at pagsubok na hindi kayang lutasin ng Diyos? Amen? Hallelujah. May gagawin lang tayo. Ang sabi ng Panginoon, maniwala ka, sumampalataya ka. And you will see the glory of God. Amen. Hallelujah. So sa ating paglilingkod mga kapatid sa Diyos, mga kapatid, lagi nating tandaan, di ba dumaranas tayo? Sino bang hindi dumaranas ng kapighatian dito, ng mga persecution, ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay, sa paglilingkod natin sa Panginoon? Lahat tayo dumaranas. Kahit hindi ka nga mananampalataya, dumaranas eh. Di ba? Ngunit lagi nating tandaan mga kapatid, may purpose ang lahat ng yan. Amen. Sa pag-aaral natin kagabi mga kapatid, anong ginamit ng Panginoon? Ang kanyang sacrifice doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nadaig niya si Satanas, nadaig niya pati ang kamatayan. Amen. Binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon, mga kapatid, na magiging matatagumpay din tayo kung tayo mga kapatid ay mayroong pagtitiis, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. No? Hallelujah! So sa paglilingkod natin sa Diyos mga kapatid, ang kirot at sakit nararamdaman natin mga kapatid ang nagpapatunay na nanibigo si Satanas sa buhay mo. Amen. Naniniwala kayo doon? Yes. Dahil yan din mga kapatid ang nangyari sa ating Panginoon. Kaya nabigo, di ba? Kita mo mga kapatid kung paano pahirapan ng ating Panginoon. Nakala ni Satanas susuko ang ating Panginoon. Ngunit dahil nakikita niya bawat isa sa atin. Mahal ko ito si Angeline. Mahal ko ito si Fernando kahit natutulog. Mahal ka pa rin ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo ay para yon sa bawat isa sa atin. Gaano man tayo makasalanan. Gaano man tayo kasama. Gaano man kadumi ang ating buhay. Mga kapatid. Ngunit ang Diyos ay iniibig pa rin tayo. Ginawa niyang lahat ng kanyang magagawa. Mabigyan lamang tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi ba tayo natutuwa? Hindi ba tayo nagagalak niyan mga kapatid? Ay sarap ng gawa natin ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ginagawa natin sa ating buhay. Tapos ang Panginoong Jesucristo ang nagbabayad sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ba tayo kapatid, nagagalak? Hindi ba tayo natutuwa niyan? O hindi pa tayo nahihiya, nagumagawa pa rin tayo ng kasalanan? Ng Panginoon ang nagbabayad sa krus ng Kalbaryo? Di ba mga kapatid? Hallelujah. So Jesus sacrifice overcome the devil mga kapatid. He give us an example. Kaya mga kapatid, ang sabi niya, no servant is greater than his master.
Kaya nga kung dinanas yun ng Panginoon, tayo na tagasunod ni Kristo, mga kapatid, ay daranas din ng mga ganyan. Persecution, hallelujah, sakit at karamdaman, mga pagsubok, mga problema. Dahil gawain niya ni Satanas. Kung ginawa niya yan sa Panginoon, gagawin niya rin sa atin na tagasunod ng ating Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang inyong loob dahil akin ang dinaig ang sanlibutan na kung tayo mga kapatid ay maging tagasunod, faithful servant ng ating Panginoon mga kapatid, magiging matagumpay din tayo. Kaya mapalad tayo mga kapatid dahil tayo ay mananagumpay mga kapatid. Hindi ka man tagumpay mga kapatid sa mundong ito, ngunit tagumpay tayo mga kapatid sa spiritual mga kapatid. Hallelujah! Yan ang pinaka the best. Yan ang pinakamabuting pangyayari sa buhay mo, ang ma-overcome natin mga kapatid ang mundong ito. Na pagdating natin sa eternal na nating patutunguhan mga kapatid. Dalawa lang patutunguhan mga kapatid ng tao, either eternal life or eternal damnation. We have a choice. Kaya sabi ng Panginoon, choose life mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah! So ang faithfulness mga kapatid ng isang tao o ng isang mananampalataya sa Panginoon mga kapatid ay makikita sa panahon ng kagipitan, panahon ng problema, panahon ng pagsubok, panahon ng kapigatian, panahon ng sakit at karamdaman. Doon malalaman kung matibay ka talaga. Doon malalaman kung faithful ka talaga sa ating Panginoon. Sinong faithful sa Panginoon? Makukunti lang. Ibig sabihin, kayo hindi pa kayo faithful hanggang ngayon? Hallelujah! Puri ng Diyos. So maging faithful na tayo bago mahuli ang lahat. Mga kapatid, no? So, doon masusubok ang ating faithfulness pagdating sa nawa may problema ka, may sakit at karamdaman ka, di ba? Schedule ka pa naman di ba? Kahapon sabi mo, anong problema mo ba kahapon? Praise the Lord, anong ginawa mo? Praise the Lord! Magpuri tayo, mga kapatid. Ano man problema, ano man pagsubok, ano man sakit at karamdaman mo, ipuri mo yan sa Diyos, magkakaroon niya ng kagalingan. Di ba proven sa mga prayer request natin, sa mga mahal natin sa ating buhay? Sa nanay mo sis, di ba? Nakausap mong nanay niya kanina, magsalita, mga kapatid, no? So ibig sabihin mga kapatid, ang prayer natin nagkakaroon ng katugunan mga kapatid dahil ang Panginoon na Diyos nating pinaglilingkuran mga kapatid, He is a great healer. Amen? Hallelujah! Kaya salit na magmukmuk kapag may sakit at karamdaman ka o may problema ka, bakit hindi mo isamba sa Diyos? Bakit hindi mo ipuri sa Diyos? Bakit hindi mo ipanikluhod sa paanan ng ating Panginoon? Amen. Hindi madadagdagan mga kapatid, hindi gagaling ka mga kapatid kung imukbuk mo lang doon. Amen. Pero ipuri mo sa Panginoon, makikita mo. Ang sabi ng Panginoon, you will see the glory of God. Amen. Mga kapatid. Hallelujah. So kapag tayo mga kapatid ay nagpapatuloy, kahit anong problema nating kinakarap, dito tayo lalo pagpapalain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sa mga pangyayari sa mga ng ating Panginoon, mga lingkod niya mga kapatid. Mabilis tayo. Hallelujah. Di ba anong nangyari mga kapatid? Nagpapatuloy sila Joseph. Kung anong paghihirap niya mga kapatid. No? Sila Daniel, sila Paul. Di ba? Kung gaanong paghihirap na dinanas nila, ngunit hindi sila tumigil. Dahil hindi na sila mga kapatid nakatingin sa makamundong na ito. Na makamundong gawain ito, sa makamundong hallelujah gawa ng sanlibutan ito. Hindi tumitingin sila sa kanilang makukuha o sa kanilang matatanggap na reward mula sa ating Panginoon. Dapat bilang mananampalataya, matagal na sa pananampalataya sa ating Panginoon, ito na dapat ang naging desire natin. Ang matanggap ang reward, mga kapatid, na ipagkaloob sa atin ng Panginoon pagdating ng araw. Amen. Amen? Kaya doon tayo mag-focus sa reward mga kapatid, no? Hallelujah! So ang mga lagad ng Diyos mga kapatid, pinahintulutan ng Panginoon na mangyari sa kanilang mga buhay ang mga ganung bagay. Si Pedro, di ba? Si Pedro pinahintulutan ng Panginoon na ikanulo niyang Panginoon, itatwa niya ang Panginoon, no? Pinahintulutan din ng Panginoon na siya ay lulubog sa tubig, sa dagat. Di ba nung nandun sa gitna ng dagat mga kapatid, nung sabi ng Panginoon, ako ito, huwag kayong matakot. Ang sabi ni Pedro, kung ikaw nga yan, Panginoon, paruruunin mo ako dyan. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, sumunod ba ang Panginoon? Sinunod ng Panginoon. Kaya mga request natin mga kapatid, pag sinabi mo sa Panginoon, faithful ka sa Panginoon, susundin niya ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya, halika, lumakad si Pedro. Di ba? Lumakad ba sa tubig o hindi? Lumakad. Ngunit nung nakita niya na malaking alon, na malakas ang hangin mga kapatid, hallelujah, lumubog siya.
natakot siya, nangamba siya, mga kapatid. Nakalimutan niya na ang tumatawag sa kanya, kayang magpayapa ng anumang bagyo at unos, mga kapatid, sa buhay ng tao. Minsan ganun tayo, nakapokus tayo sa problema, nakapokus tayo sa pagsubok na dinaranas natin. Hindi na tayo nakapokus sa ating Panginoon. Dapat, mga kapatid, doon ka mag-focus, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. Amen? Huwag ka mag-focus sa problema at pagsubok na yan. Huwag kang mag-focus sa mga bagay dito sa sanlibutan, mga kapatid, dahil matitisod ka lang o tinatawag nga piktuan lang ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya focus ka. Huwag kang mag-focus sa katabi mo na puro chismis ang ginagawa, mga kapatid. Mag-focus ka doon sa ating Panginoon. Amen? Huwag kang mag-focus sa mga bagay pangyayari sa sanlibutan ito. Tumingin ka sa Panginoon, looking unto Jesus, mga kapatid. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Si Pedro, mga kapatid, pinahintulutan ng Panginoon na lumubog. Ngunit itong kagandahan, mga kapatid, bilang mananampalataya sa Panginoon o bilang tagasunod ni Jesucristo, hindi kahayaan ng Panginoon na tuluyang lulubog. Ganyan ang ginawa niya kay Pedro. Kung kaya niyang gawin kay Pedro, kaya niya rin gawin sa atin. Basta magpatuloy ka lang, tumawag ka sa kanya. Si Pedro, mga kapatid, nung lulubog na, hindi na sa nanalangin pa ng 5 oras, ng isang araw doon, mga kapatid. Ang sabi niya lang sa Panginoon, Lord, help me. Diba? Kapag alam ng Panginoon ang puso mo, nilalaman ng puso mo, bago mo pa yan sabihin sa Panginoon, alam niya ng pangangailangan mo. Kaya kita, mga kapatid, pag sabi niya, Lord, help me. Minsan niya lang din hinihintay ng Panginoon sa atin eh. Minsan kasi pinapatigas pa natin ang ating puso, ang pride natin na, ito ako, paninindigan ko ito. Pride yan, mga kapatid. Minsan may mga bagay tayo, o may laban tayo, mga kapatid, na hindi kaya natin ang sarili nating lakas. Kasi ako, mga kapatid, gawain ko yan noon. Ako, pag pinanindigan ko, kahit magputulan tayo ng ulo, ganun ako noon. Pero sa Panginoon, mga kapatid, sa time na ito, tumawag tayo sa Panginoon. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya naman kinakarap natin mga problema at pagsubok, mga kapatid, sa ating buhay, ilapit natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay may magagawa. Amen? Hallelujah. So iniligtas niya, mga kapatid, si Pedro. Sino pa, mga kapatid? Si Daniel. Si Daniel, pinahintulot ng Panginoon ay tapon doon si Daniel sa loob ng yungib o in a lion's den. Mga kapatid, ngunit mga kapatid, hindi niya hinayaan na si Daniel ay lapain ng leon. Kaya kahit gaano pa dyan, kadami pa dyan ng leon sa tabi mo, sa buhay mo, gaano man kadaming mga leon dyan sa buhay mo, mga kapatid, kapag tunay ka na mananampalataya sa Panginoon, sumusunod ka, faithful ka sa ating Panginoon, hindi niya hayaan ng Panginoon na lapain ka ng katabi mo na yan, na leon. Di ba? Praise the Lord. Huwag yung literal na, baka ang leon na sinasabi, mga kapatid, si Satanas. He is a roaring lion, like a roaring lion, na naghanap ng kung sino ang lalapain niya. Kaya pag patulog-tulog ka dyan, baka lapain ka na ni Satanas mamaya. Yeah? Praise the Lord. Sino pa, kapatid? Ang tatlong Hebrew. Ha? Sino? Shadrach, Meshach, Abednego. Ang sabi din ni Haring Nebuchadnezzar, hinalo kong Tagalog at English. Diba? Arabic. Tagalog at English yun, hinalo ko. Alam mo, Arabic pastor. Praise the Lord. So ano nangyari, mga kapatid? Hindi sila, dahil faithful sila sa ating Panginoon. Amen. Hinayaan ng Panginoon na itapon sila doon sa lutuan, yung hornong pugon, horno at pugon, isa lang. Ha? Hornong nagniningas ang sabi doon. No? 7 bisis pa yun pinainit. Na kahit kapatid ang nagtapon doon, hallelujah, ng mga nagtapon doon sa tatlo, nagtapon lang sila pang nasunog. Una, namatay din sila doon sa sunog. Mga kapatid, no? Ngunit ang tatlong Hebrew men na ito, mga kapatid, no, hinayaan ng Panginoon na itapon sila doon. Ngunit hindi hinayaan ng Panginoon na sila ay masunog. Ngayon, sa atin, mga kapatid, hayaan ba ng Panginoon? Kapag ikaw ay nagdi-desire na sumamba, maglingkod sa ating Panginoon, hindi kaya ng Panginoon na hindi kanya dadalhin dito. Amen. Ang sabi kanina ng Bible study ni DP Pastor natin, mga kapatid, na kahit na ganyan mga walang papilis, di ba? Kung anak ka ng Diyos,
Pagkakita siya ng pulis, sumasaludo ang pulis. Di ba? Kasi ang Diyos nating pinaglingkuran, mas makapangyarihan sa mga pulis na yan. Amen? Baka mamaya, sabihan ka pa ni Fernando kung where is your faith? Bumalik pastor, dahil lalakad Diba? hero eh. Pero bumalik siya nung nakaraan, dahil ng kaldero. Kala ko matapang. Kala ko ba, where is your faith? The Lord. Where's the Lord? Dahil lalakad hero eh. Sino ba mga kapatid? No? So ganun din sa tulad natin mga kapatid, ng mga tagasunod ni Kristo mga kapatid. Pinapahintulot minsan ng Panginoon na tayo mga kapatid ay magkaroon ng mga pagsubok, problema, kapighatian, sakit at karamdaman, ngunit hindi niya hayaan na tayo ay malugmok. Tandaan nyo yan. Ang nais lamang ng Panginoon, tumawag tayo, lumapit tayo. Minsan kasi mga kapatid, pinapatigas pa natin ang ating kasi mga puso. Minsan nagiging mayabang na tayo, mataas ng faith ko, bakit ako maghingi ng prayer dyan? Bago lang yan. Tandaan natin mga kapatid, walang pabaguan, walang patandaan, walang pabataan, wala kahit na ikaw ikaw pang pastor mga kapatid. Lahat tayo mga kapatid. Ang sabi nga ng Panginoon, no? Hallelujah sa James, no? Ang panalangin daw ng taong magtuwid ay malaki ang magagawa. Amen. Kaya kung ikaw, kahit bago ka lang, na mananampalataya sa Panginoon, bagong baptize, kapatid, sa ating Panginoon, kapag ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, malaki ang magagawa ng panalangin mo. Kaya ganun na lang tayo, mga kapatid, pray and fasting, mga kapatid. Siguro minsan, no, marami na sa inyo hindi nagpa-fasting talaga pag Huwebes. Praise the Lord, bitak na uli. At least umamin, pastor. At least umamin. Yes. The Lord. At least mga kapatid, nagpakatotoo. Oo, yan ang inanap ni Lord, yung umamin. Praise the Lord. Ano natin mga kapatid, kasi minsan, siguro narinig nyo naman kanina yung topic nyo, prayer. Amen. Di ba? Huwag ka lang dapat mga kapatid magtuon sa pag nagpe-prayer ka, hindi na lang yung sa sarili mo, kundi sa ibang tao na mga kapatid. Yun ang prayer dapat natin. Kasi tayo mga kapatid, pag righteous na tayo mga kapatid sa harapan ng ating Panginoon, ang panalangin natin sa ibang tao ay malaking magagawa. Dinidinig yan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dahil sa mga prayer natin, kung bakit nandito tayo yung pinagsama-sama, kung tutusin, hindi naman tayo magkakilala, dito lang tayo nagkita-kita. Hindi natin alam ang ugali ng bawat isa sa atin, ngunit dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, pinagsasama-sama niya tayo, na kailangan tayo magkaroon ng unity. Amen? Yun ang purpose ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, ililigtas tayo ng Diyos, mga kapatid. We need to trust our Lord and God Jesus Christ, mga kapatid. He is a victorious God. Kung paano nagtagumpay ang ating Panginoon, tayo na tagasunod. If we trust Him, mga kapatid, magkakaroon din tayo ng katagumpayan sa ating buhay. Di ba? Kahit ganito lang tayo, ngunit matagumpay tayo, mga kapatid. Hindi man tayo pinayaman ng Panginoon. Mayaman naman tayo sa spiritual. Mayaman tayo sa reward na ating matanggap, mga kapatid, mula sa Panginoon pagdating natin doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Yun ang dapat i-gain natin, mga kapatid, no? Hallelujah. So sa ating pagiging faithful, mga kapatid, hindi lang yung faithful ka lang sa tithes mo. Amen. Mga kapatid, iba kasi masabi, faithful na ako sa tithes ko, okay na. No! That's right. Hindi lang yun hinahanap ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maging faithful din tayo, mga kapatid, sa ating oras, sa ating Panginoon. Maging faithful tayo sa pagpapagamit ng talento natin para sa kapurihan ng Diyos. Maging faithful tayo, mga kapatid, sa pagpuri at pagsamba sa Diyos, mga kapatid, no? Dahil yan ang hinahanap ng Diyos. Ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi lang yun, iba mga kapatid na dahil mayroon tayong tinatawag na criteria and qualification. Tither ka lang, no? O panghuli na nga yan mga kapatid ng tither. Una dapat you must be filled with the Holy Ghost. You must be faithful to your church, to your pastor, and you must be a tither giver, mga kapatid. So yun ang gusto ng Panginoon, yun ang design ng Panginoon. Yun ang plano at purpose ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Kaya kung tinuturing mo na anak ng Diyos, itong pinapagawa sa atin ng Panginoon, maging faithful tayo. So mga nakaraang panahon, hindi tayo faithful ngayon, dapat mga kapatid, gawin na natin. Amen. We are living in the end times. Anytime darating ang Panginoon, mga kapatid, at ang kanyang tatanggapin lamang ang faithful servant. Kaya makapasok sa kanyang kaharian, sabi niya, enter daw. No? Faithful servant lamang. Hallelujah. Amen? Amen. Thank you, Jesus. So in ministry, mga kapatid, we need to be united. Amen. Amen? May kanya-kanya tayong ministry. Amen. Tanggapin mo, pag natanggap mo yan, maging faithful ka, at magkaisa tayo.
Dahil hindi design ng Panginoon na magkaroon tayo ng away, ng silusan, ng inggitan, ng samaan ng loob. Hindi yan ang design ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ang design ng Panginoon na magkaisa tayo, na kung paano siya at ang Ama ay magkaisa, mga kapatid. Ganun din ang sabi niya, ng mga sumusunod sa kanya ay kailangan din magkaroon ng pagkakaisa. Amen. Amen? Hallelujah. So sa ating mga ministry, mga kapatid, do it for the glory of God. Amen. At minsan, huwag tayo manguna, mga kapatid. Minsan pinapangunahan pa natin ng Panginoon. Alam mo, mga kapatid, kung bakit ngayon minsan yung iba sa inyo matagal na hindi pa na ginagamit ng Panginoon, dahil inihanda ka pa ng Panginoon. Maaaring mayroon ka pang mga bagay dyan between you and the Lord na hindi mo pa kayang isuko sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon hindi ka kagamit-gamit, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Marami, mga kapatid, mga kapatiran natin na nagsiuwi na, yung iba namatay na, mga kapatid. 15 years, 20 years, 30 years, na mga kapatid, ngunit pag-uwi, yun ang masakit. Masakit sa amin yan, mga kapatid, bilang leader o pastor, na makita kayo dito, kayo magsambat, magpuri sa Panginoon. Pagdating doon sa Pilipinas, bumalik ka sa dati mong gawa, na hindi mo kayang pagpalit dahil iwan ka ng asawa mo. So kita mo, kapatid, hanggang sa namatay na lang, bumalik sa dati ng gawa. 30 years. Anong nangyari? At hanggang ngayon, mga kapatid, nagsasuffer ng consequences. Kaninong bagsak? Sisi sa Panginoon. Sisi sa pastor. Sisi sa mga leader at elder. Bakit hindi daw pinagsasabihan? Di ba masakit? Masakit sa amin, mga kapatid. Kaya kung ako nasa sanlibutan, papapatol talaga ako. Amen. Mga kapatid. Dahil kung kasamaan lang, numero 1 ako dyan. Pero mga kapatid, na sa Panginoon na tayo nakakaunawa, unawain natin at ipanalangin na lamang ang kanilang mga kaluluwa. Amen? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, wait for your time, mga kapatid. Kaya nga, nagkakaproblema dahil ayaw maghintay sa oras na tinakda ng Diyos sa buhay mo. Dahil pinapangunahan natin minsan ng Panginoon. Wait for your time. Yes. When your time come, it will come. Amen. Amen. Amen? Walang makakapigil niyan. Amen. Kahit sino sa atin. Kung ang Diyos mismo ang nagtakda dyan, mga kapatid, no? Kaya nga, serve and obey God while you wait. Amen? Habang inintay mo, yun ang gawin natin. Serve God, obey God. Yan ang, mga kapatid, ang sikreto. Kahit hindi nyo na-obey ang pastor nyo, dahil parehas lang tayo tao, pero kung pinapangaral ko dito bilang pastor o bilang preacher ng salita ng Diyos, ay salita ng Diyos na dapat nyong sundin nyo. Amen. Dahil kayo ang magbibenepisyo niyan, hindi ako. Amen? So, ang gagawin natin, be humble, mga kapatid. Amen. Be a servant of God, no? Pagdating sa ministry, mga kapatid, walang manager. O anumang posisyon na mayroon ka. Amen. Hindi yan titingnan ng Panginoon. Presidente ka man, hari ka man, o ordinaryong tao ka lang, hindi yan titingnan ng Panginoon. Ang titingnan ng Panginoon ang pagsunod mo Amen. at pagtupad mo sa pinapagawa niya sa buhay mo. Amen. Amen? Hallelujah. Dahil kung dahil sa posisyon na kapatid, nagmamalaki ka, mapapahamak ka lang. Amen. Amen? Ang mas maganda, manager ka, o supervisor ka, o anuman posisyon mo sa trabaho, pagdating sa church, naglilinis ka ng church. Amen. Nakakalugod yun sa Panginoon. Naguhugas ka ng plato. That's right. Hallelujah. Inugasan mo, nililinis mo ang CR. Mapalad, mga kapatid, ang mga tao na gumagawa ng ganyan. Oo, maghugas ako. Hallelujah. Praise the Lord. Magwalis ka dyan, mga kapatid, no? Maghugas ng plato. So magagawa niya, praise God, puri ng Diyos, mga kapatid, at sinusunod nyo ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah. Mapalad yung mga lagi, mga kapatid, ganyan ang gawain. Mas mapalad na akala nyo maliit lang yan na gawain. Ngunit sa harap ng Diyos, mga kapatid, ay malaking bagay yan, Amen. mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, wait till you become. Amen. Yun dati yung pangawa, yun parating pangawakan natin. Wait till you become. When you become, mga kapatid, gawin mong gusto mo. Sa time na ito, mga kapatid, mayroon tayong mga leader, mayroon tayong elder. Susundin natin kung anong pinapagawa ng ating leader at elder. Pagdating ng time mo, do it, mga kapatid, ayon sa gusto mo. Dahil ikaw naman mananagot sa Panginoon. Amen. Amen? Kung hindi mo sundin ang kalooban ng Panginoon. No? Wait till you become. Ang mga Israelita, mga kapatid, nandito sila sa wilderness na ito.
they wait for 40 years bago nakapasok sa promised land. Amen? Alam niyo yun, mga kapatid? 40 years sila dito sa wilderness. Samantalang, mga kapatid, ang Egypt to Israel o Canaan, mga kapatid, ilang days lang yan lakarin. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil sa pagiging masuwayin nila sa Panginoon, hinayaan sila ng Panginoon na paikot-ikot dito. At alam niyo, mga kapatid, ano nangyari? 40 years sila dito. Ang lahat na umalis, mga kapatid, sa Egypto, more than 700,000 sila, namatay sila lahat maliban kay Caleb at kay Joshua. Dalawa lang ang nakapasok. Ang mga nakapasok doon na marami na millions na sila, mga kapatid, ay mga bagong henerasyon na. Ngunit ang mga henerasyon na mula sa Egypt, mga kapatid, ang naiwanan doon si Caleb at saka si Joshua. Pati si Moises, si Aaron, si Mariam, mga kapatid, ay namatay. Mariam kasi sa sa Arabic. Miriam sa atin sa English. No? Tagalog si Maria. Hallelujah. So they wait, mga kapatid, 40 years. So the way to the promised land, mga kapatid, is always through a wilderness. Nakukuha niyo, mga kapatid? Hindi ka makakapunta doon sa promised land kung hindi ka muna dadaan sa wilderness. At yan, mga kapatid, sa time natin ngayon, ang promise ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Ngunit hindi mo yan makamtan kung hindi ka muna daranas sa wilderness, mga kapatid. Depende kung gaano katagal. Kung itong mga Israelita ay 40 years, mga kapatid, no? Baka tayo umabot ng 100 years dahil sa pagiging suwail mo sa Panginoon. Amen? Samantalang kung sumunod na sila sa Panginoon, ilang araw lang. Ganun din, mapatid, sa metaphor meaning sa atin bilang mananampalataya, mga kapatid. Sa patagal-tagal mo, sa pagiging suwail mo, sa paayaw-ayaw mo, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, aabot ka na ng 100 years na, mga kapatid, nandito ka pa rin. Wala ka pa rin sa Panginoon. Hindi mo pa rin nakamtan ang promise ng Panginoon na buhay na walang hanggan, o hindi mo pa rin natanggap ang gift na yan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So as a believers, mga kapatid, God will lead us kung nandito man tayo sa wilderness. Ang Panginoon pa rin ang mag-guide sa atin. Ganon din nangyari sa mga Israelita. Di ba? Paano sila ginahit ng Panginoon? Pag nakagutom sila, Panginoon, wala kami pagkain. Umuulan na ng pagkain, ng mana. Panginoon, gusto namin karne. Umuulan ngayon ng pugo. No? Ng karne. Biro mo gaano sila kamahal ng Panginoon. Panginoon, madilim paggabi. Haliging apoy, pillar of fire. Panginoon, nainitan kami pag naglalakad. Ulas. Biro mo kapatid kung gaano sila kamahal ng Panginoon. No? Ganon din tayo, kung mahal ng Panginoon sila, mahal din tayo ng Panginoon. Mga kapatid, dahil tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid, sa mga dinaranas natin, sa mga kinakarap natin. Tandaan natin, lagi ko nga pinapangaral, mga kapatid, ang problema, magiging problema lang yan kung hindi kikilos ang Diyos. Ngunit pag kumilos ang Diyos, mga kapatid, kahit gaano man, gabarko man nga daw, mga kapatid, ang problema ang kinakaharap mo, bibigyan ka ng Panginoon ng solusyon, kalangsing lapad ng dagat. Biro, mga kapatid. Hallelujah. So as a believers, mga kapatid, God will lead us. So never draw back, follow Him humbly, faithfully every step of the way. Mga kapatid. So mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay hindi mapapahamak. Naniniwala tayo doon? Hindi hayaan ng Panginoon o hindi ipahintulot ng Panginoon na mapapahamak ang kanyang mga lingkod hanggat hindi natapos ang plano and purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, pagtapos ng plano at purpose mo sa buhay ko, kunin mo na ako, Panginoon. Dahil baka mamaya pag matapos ng plano at purpose ng Diyos sa akin at nandito pa ako, magkasala pa ako. Hindi ko pa matanggap ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging cause man ang ating buhay na ito sa physical, mga kapatid, so be it. If it is for the glory of God, huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Dahil ang gusto natin, eternal. Praise the Lord. Ipag-pray ko na sa Panginoon, unahin mo na mga pasaway. Praise the Lord. Hallelujah. So mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, na hindi napahamak. Si Daniel, mga kapatid, lumabas mula sa lungib ng leon. Samantalang leon na yun, mga kapatid, pinagutuman pa yon. Na kapag kung sino ay tapon doon, talagang lapain kagad ng mga leon. Ngunit hindi yun pinahintulot ng Panginoon kay Daniel dahil tapat siya na lingkod ng ating Panginoon. Amen. Amen?
Si Jonas, mga kapatid, lumabas mula sa tiyan ng isda. Biro mga kapatid, ang dinanas ni Jonas dahil sa aayaw niya sa Panginoon. Inutusan ng Panginoon, ayaw sumunod. Akala niya makatago sa Panginoon. Nagtago sa ilalim ng barko, nagpadala ang Panginoon ng bagyo. Tinapon siya doon sa dagat. Nilulun siya o nilunok siya ng isda. Hindi siya kinain na dahil durug-durug yun pag kinain. So nilunok siya ng isda. 3 days and 3 nights siya doon sa loob ng isda. Gaano, alam mo kapatid, sa loob ng isda, gaano kabaho doon? Di ba? Dinanas yun ni Judas dahil sa ayaw nga sumunod sa Diyos. Kung pinadanas yan ng Diyos kay Jonas, maaaring padanasin din yan sa bawat isa sa atin. Amen. Kung ayaw natin sumunod sa inuutos ng Diyos. Amen. So gusto niyo pa ba ipalunok sa isda bago kayo sumunod sa Diyos? Alam na nga, amoy pa. Gusto niyo maranasan? Anong isda pa sa... Dilis. Yun ang masakit pag dilis kasi unti-untiin ka lang. No? Ito si Beria. So si Jonas, mga kapatid, lumabas mula sa tiyan ng isda. Si Lazaro, mga kapatid, lumabas sa libingan. Itong mas matindi kay Lazaro sa topic natin, mga kapatid, no? 4 days na sa doon, nasa libingan. Naagdas ng kanyang katawan. Ngunit walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Kung kayang gawin ng Panginoon kay Lazaro, kaya niya rin gawin yan sa bawat isa sa atin. So anong kinatatakot natin? Anong pinapangamba natin? Mangamba tayo, matakot kung hindi tayo faithful sa harapan ng Panginoon. Ngunit kung faithful ka, mga kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang magalinlangan, mas makapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba. Amen? Hallelujah. So wala ni isa sa pinili ng Diyos na mapapahamak dahil sa mga pagsubok. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, magpatuloy tayo, fulfill your ministry no matter what happened. No matter what happened, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos. Kanina pinataas ko kung sino mga anak ng Diyos, halos lahat nagtaas. So bilang anak ng Diyos, mga kapatid, ano man ang mangyari, fulfill ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Dahil ikaw din ang mananagot niyan sa Panginoon. Kaya ano nangyari sa mga hindi nagpo-fulfill? Ang blessing na para sa kanila ay napunta sa iba. Amen. Amen. Gusto niyo ba mapunta? Na, si Hilda na lang parating pagpapalain? Na wala siyang financial problem? Pero ang utak niyan, mas gulo pa sa atin. Diba? Huwag ka na sobrang magpayaman, baka hindi mo na alam kung saan mo gagastusin. Mas stress ka pa. Diba? Mamigay ka na lang. Kaya ibigay mo sa mga nangangailangan. Praise the Lord. Praise the Lord. Sino nangangailangan? Ang dami. Praise the Lord. Alam mo na ang gagawin mo. Hallelujah. So minsan, mga kapatid, sinasabi natin, lagi natin na kung kailan ako naging mananampalataya, kung kailan ako naganap sa buhay kong ibang hilyo, kung kailan napuspos ako ng banal na espiritu, doon pa ang daming pagsubok at problema ang kinakarap ko. Amen. Amen. Nangyari din yan ba sa inyo, mga kapatid? Amen. Amen. Dahil katanungan ko rin yan. Nung naging mananampalataya na ako sa Panginoon, ngunit lagi ko lang iniisip, Panginoon, Panginoon, pinatawad mo ako kung gaano ako kasalanan eh. The servant. Ano pang reason kung bakit hindi ako sumunod sa pinapagawa mo sa buhay ko? Hallelujah. Yun dapat ang katwiran natin, mga kapatid. At lagi natin, mga kapatid, isipin, ang ating Panginoon, mga kapatid, nung siya, mga kapatid, ay, nung after sa nagbinautismuhan, mga kapatid, ni John the Baptist, di ba, dinala sa ng Espiritu Santo doon sa, saan siya dinala? Ano yun? Wilderness. Wilderness, yes. Ilang. Ilang. Wilderness. Amen? Dinala siya sa ilang. Balon. After siya, mga kapatid, na binautismuhan ni John the Baptist, Amen. dinala siya sa ilang, mga kapatid, no? Hallelujah. So Jesus led by the Spirit to be tempted of the devil. Make no mistake, mga kapatid, sa mga ganito. Sa mga nakatanggap ng banal na Espiritu, nakala mo, ang sabi ng Panginoon, di ba? Power yan. Yes! Power! Mga kapatid, ngunit ang lahat na nakatanggap ng Espiritu Santo, nandoon ang test. Nandoon ang pagsubok. Nandoon na ititempt ka talaga ng kalaban. Dahil yan din ang ginawa niya sa ating Panginoon. Amen. No? So make no mistake about it, mga kapatid. If you give your life to God, you will be tested and tried, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 4 verse 1. That's right. Nang magagayoy natin ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. Kaya kapag ikaw nakatanggap ng banal na Espiritu, yan ang kasunod.
tutuksuin ka ni Satanas. Kung kaya mo ba, mga kapatid. Kaya binigyan tayo ng, bakit mga kapatid binigay ng Panginoon ng Holy Spirit? Ano bang ibig sabihin ng Holy Spirit? It is a power. Protection natin. Kaya binigyan ka ng power ng Panginoon para mapaglabanan ang tukso na gawa ni Satanas sa buhay mo. Amen? Hallelujah. So God is with us, mga kapatid. Ano man ang kinakaharap mo, continue serving God. Hold on for eternal life. Yan ang banal na espiritu, ang tatak ng Diyos sa kanyang mga anak. Kanina pinataas tayo. Lahat tayo mga kapatid nagtaas. Halos lahat nagtaas na tayo yung mga anak ng Diyos. Sa paano mapatunayan? Sa pamagitan ng banal na espiritu. Ang sino mang walang espiritu ni Kristo ay hindi sa kanya. Amen? Ngunit ang nakatanggap ng banal na espiritu, yun ang tanda na ikaw ay pag-aari ng Diyos, na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, bilang mananampalataya, hold on for eternal life. Pangawakan natin. Masabi nga ng Revelation, sabi naman ako'y madaling pumaparito. Panghawakan ninyo ang nasa inyo na wag nang makuha ni numan. Panghawakan natin. Hold on, mga kapatid, sa eternal life natin natanggap mula sa ating Panginoon. Hallelujah. So sa ating mga bago, mga kapatid, ilan bang bago natin? 4 sila, mga kapatid, yung hindi pa nabaptize. So sa mga bago, yung napakinggan nyo, kung hindi nyo pati yung kayang tanggapin, so ito ay para sa inyo. Yun ay para sa mga matatanda na. Okay, kayo na bata pa, na bago pa, para ito sa inyo. Yung kanina matatanda, sa edad ba, pastor, o sa ano? Sa edad ba yung pastor o sa ano? siyempre matatanda sa iglesia. Sa Lord. Biblical yun, sinasabi ng James. Kapag mayroon daw sakit at karamdaman sa inyo, ipatawag niyong matatanda sa iglesia. Hindi sinasabing matatanda ang edad. Eh paano yung pag-isanda ng edad niya pag pinatawag mo? Kini-clear ko lang. Diba? Praise the Lord. So sa ating mga bagong kapatid, tandaan natin, life is uncertain. And your last breath can come at any moment. Amen. Tandaan natin yun. Sa ating mga bago. Sa hindi pa gumanap ng Ebanghelyo, anytime, mga kapatid, darating ang Panginoon at anytime kunin ng Panginoon ang buhay na nasa inyo. No? So the truth is, mga kapatid, we don't know when our time will be up, and that's why now is the time to make the most important decision of your life, to believe and obey the gospel of salvation. Sa mga bago, ito ay para sa inyo. Kapag narinig mo na ito, napakinggan mo na, mga kapatid, no? Mag-decide ka, mga kapatid, no? Hallelujah. 2 Thessalonians 1:8-9, hindi sa tinatakot namin kayo, ang sabi dito, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Kapag hindi mo kinikilala ang Diyos, mga kapatid, gagantihan ka ng Diyos. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Kapag hindi ito naganap sa buhay ng isang tao, ang Ebanghelyo na ito, mga kapatid, magdaranas siya ng kaparusahan. Ito na yung eternal damnation, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So eternal damnation, mga kapatid, ang kaparusahan ng taong hindi kumilala sa Diyos at hindi nag-obey ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa kanyang buhay. Sabi ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, sa ating mga bago, pinapakinggan ng Panginoon ang mga desire ng puso natin o yung mga katanungan nyo sa Panginoon. At sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Itong araw ng kaligtasan para sa iyo kapag tinanggap mo at inobey mo ang gospel sa buhay mo. Amen. Amen? Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Amen. There is no guarantee of tomorrow. Sino bang nakakaalam ng bukas? Hindi natin alam, mga kapatid, pagkatapos nito kung ano na mangyari sa ating buhay. O darating ng Panginoon. O mag-cut up na, mga kapatid. So dapat, mga kapatid, hallelujah, mag-cut up man, dumating ng Panginoon, ready tayo. At itong binigay ng Panginoon sa atin ng way of salvation sa bawat tao na sumampalataya, mga kapatid, at ganapin sa kanyang buhay ang Ebanghelyo. Amen? Hallelujah. And when the end comes, it will be too late to change your mind. Jesus Christ died for your sins, was buried and rose again, offering you forgiveness, eternal life,
and the hope of salvation. Ang sabi nga ng 1 Corinthians 15. No? Hallelujah. 15:1-4. Ngayon, ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. So, ebanghelyo na ipinangaral ni Apostle Paul. Si Apostle Paul ang ating, hallelujah, siyang ating mga kapatid na apostle. No? Hallelujah. Ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral. Na inyo namang tinanggap na sa naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito, pamamagitan daw ng ebanghelyo, nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban ng kung kayo magsampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin namang tinanggap. Tinanggap din ni Apostle Paul. Na hanggang sa binibigay niya sa mga tao, hanggang ngayon nakarating sa amin, tinanggap namin at ngayon din, mga kapatid, na tinanggap namin, ibinibigay din namin sa inyo. Amen. Mga kapatid, the same gospel, mga kapatid, hindi ibang gospel. The same gospel, Amen. mga kapatid, no? Ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya ay nilibing, at siya ay muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At kung gusto niyo malaman yan, kapatid, pwede niyo po itanong yan, kapatid, sa ating mga bago. Kung gusto niyo mamaya, kapatid, na masirang kayo ng Word of God, may evangelize kayo, at kung may mga katanungan kayo, mga kapatid, at nag-decide kayo, ito na yung time, mga kapatid, ng kaligtasan ng inyong kaluluwa. So, ipaliwanag yan sa inyo, mga kapatid, no? Hallelujah! So, waiting until this is a gift, but you must choose to receive it today, mga kapatid. Waiting until your final moments could mean missing out on the greatest gift, eternal life with God. So instead of hoping for another chance, make the choice now. He is offering you grace and mercy. Ang Diyos yan, mga kapatid, na nag-offer, hindi ako o kahit na sinong tao, no? Amen. But time is running out. Tomorrow is never promised, mga kapatid. Obey Acts 2:38 in your life sa ating mga bago, no? So don't wait until it's too late. Jesus stands ready to save you, and the opportunity is here, mga kapatid. Right now, choose Him today while you still can. Your eternity depends on it. Sa magiging desisyon ng bawat isa sa inyo na mga bago. Eternity. Either eternal life or eternal damnation. The choice is yours. Amen? At huwag na tayong magmatigas, mga kapatid. Ang sabi ng Hebrew, chapter 3, verse 15 to 19, malapit na tayo, mga kapatid. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, narinig na ba tayo natin tinig ng Diyos, mga kapatid? Yes. Hindi lang naman ito sa mga bago, lalo na sa atin, na mga mananampalataya na, narinig na natin ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, na pinapangaral, mga kapatid, sa atin, no? Hallelujah, sa halos every Friday, no? Mayroon pa tayong na Bible study online pag Tuesday, may prayer meeting tayo, mga kapatid, pag Thursday. Di ba punong-puno na tayo ng salita ng Diyos? So, ang sabi ng Panginoon, samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Amen? Ang salita ng Diyos nagsasabi, hindi ako, no? Nagaya ng sa pamumungkahi. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi. Ngunit hindi bagayaong lahat na nagsialis sa Ehipto. Ito na sinasabi ko kanina. Sa pamagitan ni Moises. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon. Biro, mga kapatid, kinuha ng Panginoon doon ng mga Israelita sa Ehipto. At pinagalitan lang ng 40 taon dito sa wilderness. Gusto niyo ba mangyari sa atin yan? Sa tanda mo na yan, pagalitan ka ng Panginoon simula pagkabata hanggang tumanda ka, hanggang mamatay ka. Hanggang namatay sila, mga kapatid, pinagagalitan sila ng ating Panginoon dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. No? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi ba gayaong nagkasala ng kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang. Biro mo? Ito na yon. Kapatid, na dalawa lang ang natira dahil doon sa kanilang, sa pagiging suwail nila. No? At sa kanino isinumpa niyang hindi makapasok sa kanyang kapahingaan. Bakit sinabi dito, mga kapatid, hindi makapasok sa kanyang kapahingaan? So yung mga tao na yun, mga kapatid, maaaring hindi rin yun makasama doon sa tinatawag na the rest of God. Yung 1,000 years, mga kapatid. No? Hallelujah, na napag-aralan natin kagabi. No? At sa kaninong sinumpa niyang hindi makapasok sa kanyang kapahingaan, kundi yaong mga
nagsisuway. Kaya kung suwail ka mga kapatid, hindi ka talaga makapasok sa kapahingaan ng ating Panginoon. No? Amen. At nakikita natin na sila hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon kanina kay Martha, you will see the glory of God if you believe. Amen? So ito sinasabi ng Panginoon, pag wala kang pananampalataya mga kapatid, kaya ang sabi ng Hebrew, no, without faith, it is impossible to please God. So hindi mo mapiplease ang Diyos kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So wag na natin pagmatigasin ang ating mga puso, mga kapatid. So sa ating conclusion, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Isaiah 60 verse 22, in God's will and in God's time, I, the Lord, will make it happen. Ang sabi ng Panginoon. So, kung ano man kapatid ang ating mga nilalapit sa Panginoon, kung ano man ang hinihingi natin sa Panginoon, kung ano man mga kapatid ang ating mga prayer request sa Panginoon, ano man ang gusto mo ngayon hilingin sa ating Panginoon, hilingin mo sa Panginoon kasi in the right time, God will make it happen. At ang sabi kanina sa ating mensahe mga kapatid sa pamagat, God is always on time. Amen? So on time ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. So bago tayo tumayo mga kapatid, ang sabi ng John 11:25 to 26, sabay-sabay po natin basahin ito mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo at tatabi natin ang upuan. At bago tayo lalapit mga kapatid sa ating Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may siya'y mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamatay magpakailanman. Ngayon, itong sabi, tinatanong ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Sinasampalatayanan mo ba ito? Amen. Hallelujah. Kung sinasampalatayanan mong sinabi ng Panginoon, nang sino man daw mananampalataya sa Kanya, mapatid, mamatay man, ay mabubuhay siya. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, mga kapatid, ang nabubuhay na sumampalataya sa ating Panginoon. Ngayon, buhay tayo. Kung mananampalataya ka sa ating Panginoon, ang sabi niya, hindi siya mamamatay magpakailanman. Kaya tinatanong bawat isa sa atin, sinasampalatayanan mo ba ito? The Lord. Walang sumagot. Amen. Sinasampalatayanan mo ba ang sinasabi ng Panginoon? Sa para ito sa buhay mo sa oras na ito?